Makmak lang, nasa Indiana Pacers na. Pinapirma po siya ng Indiana mga idol sa loob ng multi-year deal contract. Pero ang kontratang ito ay hindi po guaranteed. Ito ay isang non-guaranteed contract. Ibig sabihin nito, multi-year deal pero nakadepende pa rin po sa Indiana Pacers kung kanila bang igagaranteed ang natitirang mga taon nitong si Maklang. Sa kontratang ito, nasa Indiana Pacers ang flexibility sapagkat kung hindi po sila nai-impress sa naipapakitang performance nitong si Maklang ay pwede po nila itong pakawalan. Pero kung sakaling sila mai-impress at gaganahan sila kay Maklang, posible po nilang i-lock in ang mga natitirang kontrata. Sa ngayon kasi ay nangangailangan ng gwardya itong Indiana Pacers na makakatulong sa kanila sapagkat wala pa si Haliburton at ngayon ay mayroon silang problema sa kalaliman ng kanilang rotation sa point guard. Kaya ang kanilang pagkuha kay Maklang ay magbibigay ng solusyon sa problemang iyon. Hindi naman sila po pwedeng mag-lock in for the long term sa kanya sapagkat babalik din naman si Tyrese Haliburton at meron ng mga backup. Kaya lalong liliit pa itong minuto ni Maklang. Kaya sa ngayon, non-guaranteed lang po muna ang kontratang ito. Para magbigay po ng daan ay i-waive po ng Indiana Pacers si James Wiseman. Okay lang para sa Boston Celtics na magkaroon ng gantong record sa ngayon sa NBA. Sa ngayon mga idol ay meron nga 0-3 itong Boston Celtics bago ang kanilang susunod na laban. Ayon pa sa mga taga Boston Celtics mga idol ay dapat na masanay po muna tayo sa gantong performance nila sapagkat wala tayong mahasang maganda sa kadahilanang marami ang nawala sa kanila at wala pa si Jason Tatum. Pero sa positibong naratibo naman, posible pong magamit po ito ng Boston Celtics para sila ay makakuha ng mataas na lottery odds para makuha ang first overall pick. Noong 1997 mga idol nung napuno ng maraming injury ang Spurs, sa draft night mga idol nakuha nila itong si Duncan at nanalo sila ng marami ng kampyonato at ito huy nagpatuloy pa hanggang sa umabot sa isang dekada. Hindi naman sa ating sinasabi na mangyayari po ito sa Boston Celtics pero malaki ang kanilang chance kung sakaling magkakaroon po sila ng mababang record o worst record sa NBA. Walang team sa NBA ang aamin na sila'y magtatanking. Pero kung sakaling palaging matatalo itong Celtics ay mayroon silang legitimate na rason sapagkat kulang-kulang sila sa players especially kay Jason Tatum at marami na ang nagbago sa kanila. Malaki na para sa Lakers ang hinihinging 30 million to 35 million na Reeves para sa kanyang panibagong kontrata. Yung ma-afford kasi ng Lakers ay nasa 90 million sa loob ng 4 na taon. Sa kontratang yan ay kanilang sasahuran sana ng nasa 22 million na sahod itong si Reeves bawat taon. Malaking increase po yan sa kanyang kasulukuyang sinasahod na 14 million. Pero dahil nga sumugal itong si Reeves sa kanyang sarili, tinanggihan niya ang 90 million offer extension ng Lakers. Ngayon na gumaganda po ang kanyang naipapakitang performance para sa kanila, posible pa ngahong umabot sa 40 million ang kanyang i-demand. Mas malaki pa sa kanyang dinedemand noon. Mayroong resibo itong si Reeves mga idol kung posibleng hingin niya ang 40 million per year na kontrata. Mayroon siyang resibo, yung kanyang mga numero, yung kanyang mga naipapakitang laruan. Pagkatapos lamang po ng kanyang 50 plus point performance, tumaas kagad ng kanyang value. At siguradong aaray ang bulsa nitong Los Angeles Lakers mga idol sa idedemand pa nitong si Reeves na kontrata sa kanila.